Okay, ay nako. Check po muna tayo ng ating signal. Parang, ayan, okay. So, malakas po ba ang dating sa inyo? Sino po ang naka-in na sa atin? Ayan, mag-share po muna tayo, no? Para mas... Okay, habang iniintay po natin yung ating mga kasama sa live. Share lang po natin para mas marami pong maka-attend ng ating live. Okay. So, kumusta po ang ating buong isang linggo, mga kapatid? Sana po ay okay po tayong lahat. At wala pong may mga karamdaman, bagkus tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Okay po? So, ayan. Wait po natin. Nung po nakaraang Huwebes, tinalakay po natin sa ating lesson 1. Yun pong patungkol sa what is disciple. So, ito pong ating main theme is discipleship series. Marami po tayo dito mapag-aaralan. So, ngayon po, ang pinili po natin na team na susunod para mas more na maintindihan natin regarding discipleship. Kaya po ito'y series para po sunod-sunod na ito po ang ating itatopic. Okay po, so nasa lesson 2 po tayo. What is the difference between a believer and disciple? Okay, yan po ang ating tatalakayin, pag-uusapan at atin pong pag-aaralan ngayong gabi. So ayan, welcome po kayong lahat sa ating pag-aaral. Meron na ho ba kayong mga Bible at nasa harap na po kayo ng ating live para po sama-sama po tayong mag-aral. Okay, as usual, ang atin pong main text ay from Matthew chapter 28, 19 to 20 po. Kung meron po kayong King James Version, mas maganda po. Yun po ang gamitin natin. O whatever na mas maliwanag sa inyo. Okay lang naman po, no? Okay, basahin po natin ang atin pong text 2 ngayong gabi from Matthew chapter 28, 19 to 20. Baliktad pala. Okay. So, sabi po niya dito, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, or Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Okay? Sa Tagalog naman po, mga kapatid, sabi niya, kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa akin. Turuan silang sumunod sa aking inuutos. Okay. So dito po, no. Yan. Bago po ang lahat, magandang gabi sa ating lahat, no? Isang mapagpalang gabi, isang magandang gabi. Nakakain na po siguro tayo, wala na pong makakaabala sa bawat isa sa atin. So purihin po natin ang ating Panginoon sa panibago pong pagkakataon na tayo po ay muling makapag-aaral ng kaniyang salita sa gabing ito, mga kapatid. So noon nga pong nakaraang Huwebes, nating pag-aaral, tinalakay po natin ang unang lesson ng discipleship. Yes, ang tinalakay po natin doon is what is disciple. Okay, so nalaman natin na ang disciple ay hindi lamang isang simpleng believer, no? Binigyan natin ng definition nito at
medyo natukoy din natin about discipleship, na hindi lang ito isang programa ng simbahan, hindi lang ito isang ministry lamang, bagkus ito po ang discipleship po ay isang utos mismo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinakabuod o puso ng Great Commission sa bawat isa sa atin. Pero bago po natin maintindihan at mas lumalim doon sa discipleship, kailangang maintindihan po muna natin ang ating pagiging isang disciple o pagiging isang disipulo. Maunawaan mo yun para mas mas matanggap natin na pumasok dito sa discipleship. Okay? So, ngayon naman po ay sasagutin natin ang isang napakahalagang tanong, mga kapatid. What is the difference between a believer and a disciple? Okay po. Yan po ang ating tatanungin. So, marami po kasing Kristiyano, mga kapatid, ang naniniwala na pareho lang ang believer at disciple. Ito nga ho ba ay tama po ba? Okay, so marami ang nagsasabi, pareho lang ang laman yan, o parehas lang naman yan. Okay, so ngunit po mga kapatid, kapag binasa po nating mabuti ang Biblia, no, makikita po natin na may malaking pagkakaiba ang dalawang ito. Okay? Ito ay napakahalagang maunawaan natin, kapatid, no, sa gabing ito, no? Dahil ang layunin po ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang magkaroon ng maraming believers, kundi magkaroon ng maraming disciple, mga kapatid. Yun po ang tunay na layunin ng ating Panginoong Hesus. So, tandaan natin ang mga katotohanang sinasabi sa banal na salita ng Panginoon. Ano po ang makikita natin doon? Lahat ng disciple ay believer. Okay po? Lahat ng disciple ay believer. Ngunit, hindi lahat ng believer ay disciple. Okay? Kaya, sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid, hayaan natin na ang salita ng Diyos ang magtuturo po sa atin kung ang tunay na ano ba ang tunay na pagkakaiba ng believer at ng isang disciple. Okay po? Now, tingnan po natin. Ano po ba ang believer? What is believer na tinatawag? Okay, ito po ang definition sa English. Okay. Tingnan natin Sabi po niya, ang believer ay isang taong sumasampalataya kay Hesukristo. Okay? Bilang Panginoon at tagapagligtas at tumanggap ng kaloob na buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng believer. Sa English naman, a believer is a person who has placed his or her faith in Christ or Jesus Christ as Lord and Savior and has received the gift of eternal life through Him. Okay? So, yan naman po sa English. So, saan po natin ito makikita? Maliwanag po na makikita natin ito sa John 3:16. Ano po ang sabi niya doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, maliwanag na sabi niya doon na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manimpalataya o maniwala sa kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino mang maniwala o believe, no? So, ano ba ang nangyayari kapag ang isang tao ay naging isang believer o isang mananampalataya? Una po, tinanggap niya si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya. Di po ba? No? So, ikalawa, siya ay naligtas. Siya ay nasave sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tama po? Okay? So, hindi sa pagitan ng kanyang mabuting gawa. Alam na natin yon. So, ikatlo po, siya ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Okay? Una, tinanggap niya si Hesukristo. Pangalawa, siya ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi niya sa kanyang sariling gawa. Pangatlo, siya ay tumanggap
ng buhay na walang hanggan. Okay? Ikaapat, siya ay naging anak ng Diyos. Mga biblical yan, ano? Napakagandang simula po nito bilang isang believer ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, tandaan mo kapatid, no? Tandaan po natin na ang pagiging isang believer ay simula pa lamang ng Christian life. Okay po? Hindi dito nagtatapos ang plano ng Diyos. Hindi lamang tayo tinawag upang maniwala kay Kristo, kapatid. Tinawag din po niya tayo upang tayo po ay sumunod kay Kristo. Maliwanag po ba yon? Pangalawa po na ating tutuklasin, okay, na tanong, what is disciple? Tinalakay na natin ito nung nakaraang linggo, pero gusto ko lang bigyan ng diin kasi nga, tiningnan natin una, what is believer? Okay, ngayon naman po, what is disciple? Para lang balikan natin, okay? Sinabi natin last sa Huwebes, no, that disciple, ibig sabihin, ang salitang disciple sa Bagong Tipan ay nagmumula sa salitang Griego na matetes. Matetes. Okay? Ang ibig sabihin, meaning of matetes in a Greek word na matetes, learner. Ibig sabihin ng learner, ikaw ay nag-aaral. Mag-aaral. Natututo ka. Student. Parang parehas, no? Student, nag-aaral, of course, nagsisigasig na matuto. Okay? Follower, sumusunod. And next, one who imitate his teacher. So, sinusundan niya, ini-imitate niya, ginagaya niya ang kanyang guro. So, ibig sabihin mga kapatid, ang matetes ay nangangahulugang, ulitin natin, mag-aaral, patuloy na nag-aaral, okay? Disipulo, taong gustong matuto, no? Sumunod sa guro, sumusunod siya sa guro niya, okay? Ginagaya niya ang buhay ng kanyang mentor, ng kanyang guro, no? Okay? So nagpapatuloy siya na magtamo ng bagong kaalaman upang siya ay maisabuhay niya ang kanyang mga natutunan araw-araw sa mga salita ng ating Panginoon at nagpapatuloy siya. Okay? Hindi lamang siya naniniwala, isinasabuhay niya ang kanyang mga natututunan. Okay. So, definition po 'yan ng disciple. What is disciple? So, sa maikling salita, ang disciple ay isang believer, okay? Disciple is a believer who continually follow Jesus. Isang mananampalataya na hindi tumitigil, okay? Okay? Na sumusunod sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita. Okay, basahin natin. Sabi niya, a disciple is a believer who continually follow Jesus, obeys His word, grows spiritually, and help others become disciples. Okay. Sa Tagalog, ano bang ibig sabihin nito? Isang disipulo daw, ang disipulo daw ay isang believer na patuloy na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Sumusunod sa kanyang mga utos, lumalago sa pananampalataya, gumagawa ng ibang disipulo. Hindi lang siya basta disipulo. Gumagawa din siya ng isang disipulo. Okay? So, ang keyword nito ay makikita natin sa Lucas 9:23. Okay. Sabi dito. Mabilis po ba? Nasusundan po ba ninyo? Comment lang po kayo dyan kung nasusundan nyo. Kung hindi, di dahan-dahanin natin. Sa Lucas chapter 9:23, sabi niya po, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Okay, yun po ang sinasabi niya doon. So, pansinin nating mabuti ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sabi niya, hindi niya sinabi na, believe in me only. Ang sinabi niya, mga kapatid, follow me. Okay? Sumunod kayo sa akin. Sundan ninyo ako. Napakahalaga po ng salitang
follow. Napakahalaga. Ang ibig sabihin po nito ay hindi sapat ang naniniwala ka lamang. Ang tunay po na disipulo ay sumusunod, mga kapatid. Ang tunay na disciple ay sumusunod araw-araw sa kanyang teacher. Dahil nga ikaw ay learner, di ba? Di estudyante ka, di sa follower ka, merong nagme-mentor sa iyo, may nagtuturo sa iyo. So, yun ang ating Panginoong Jesucristo as a believer. So, bilang isang believer, mga kapatid, bilang isang tunay na disciple, sumusunod araw-araw sa nagtuturo sa Kanya. So, ang tunay na disipulo ay hindi itinatangi ang kanyang sarili. Okay? Anong ibig kong sabihin? Handa niyang itangi ang kanyang sarili, okay? Pasanin ang kanyang cross at mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, masasabi natin na ang isang believer ng ating Panginoong Jesus, no? A believer in Jesus, a disciple follow Jesus. Okay? A believer believes in Jesus. Naniniwala lang siya kay Kristo, pero ang isang tunay na believer, na isang disipulo, sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Iba ho kasi yung mananampalataya lang tayo, tumanggap lang, naari lang bilang isang anak. Pwede hong huminto yun. Pero ang pagiging isang disipulo, nagtutuloy-tuloy po ito. Yun po ang ibig niyang sabihin. A disciple follows Jesus, no? So, yan po ang malaking pagkakaiba nitong dalawa na ito. Believer and disciple. So, tingnan natin po ngayon, no? Para higit nating maunawaan kung ano po ang believer at kung ano ang disciple. Isang mahalagang tanong sa atin ang atin pong sasagutin, no? Ano ba talaga ang pinag-uutos ni Jesus sa kanyang iglesia? Tingnan natin, mga kapatid, magbasa tayo. Ano ba ang kanyang pinag-uutos? Okay? Sinabi po niya na gumawa tayo ng maraming sinabi po ba niya na gumawa tayo ng maraming believers? O sinabi niyang gumawa tayo ng mga maraming disipulo? Matthew 28:19-20. Yan po ang ating pag-aaralan na susunod, mga kapatid, bahagi ng ating lesson. Tingnan mo doon sa Matthew 19, to 20. Sabi niya doon, go and make disciple. Humayo ka at gumawa ka ng isang disipulo. So, tingnan natin. Next po, natitingnan natin, mga kapatid. Pangatlo, Jesus never commanded us to make believers only. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya tayo inutusan lang na gumawa lang ng isang mananampalataya o believer. Nauunawaan natin ang pagkakaiba ng believer at disciple dahil sinabi na ho natin kanina yan. Yung napakahalagang tanong na atin pong sinagot, no? At ang susunod po ay ano ba talagang inuutos ni Jesucristo sa kanyang iglesia, mga kapatid? Hindi po ba go and make believer ba? Go and make believers? Ganon po ba? O go and make disciple? Basahin niyo po dyan sa Matthew 28:19-20. Maliwanag po na ang sinasabi niyo doon. Okay? Hayaan po natin. Okay, sige. Hayaan natin na ang Biblia po ang sasagot sa ating kasagutan. Okay? Number 3 po na topic natin is Jesus never commanded us to make believers only. Matthew 28:19-20. Go therefore and make disciples to all nations, sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Okay? So, kaya't humayo kayo, sabi niya, go and make disciple at gawin ninyo silang alagad, no, sa lahat ng bansa. Hindi niya sinabi doon na gawin nyo lang siyang mananampalataya. Gawin niyo siyang alagad. Paano siya magiging alagad? Sundan niyo yung binasa niyo. Turuan niyo sila. Make them disciple. Teaching them to obey. Okay? Andoon yung salitang pagtuturo.
Okay po, pansinin nating mabuti ang utos ni Jesus. Hindi niya sinabi na go and make believers. Ulit-ulitin natin yan. Hindi niya sinabi na go and gather church members. Hindi rin niya sinabi na go and build large churches, no? Ang malinaw na sinabi niya, mga kapatid, go and make disciples. Go and make disciples. Okay? Ito po ay isang puso ng Great Commission. Ito po ang puso ng Great Commission. Go and make disciples. Okay? Ang layunin po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang makapagdala ng tao sa kaligtasan. Ang layunin niya ay tulungan silang lumago hanggang sa maging tunay na alagad niya. Okay po? Hindi lang po basta maligtas sila. Kung hindi maturuan sila na maging tunay sila na alagad ni Kristo. Kaya may church. Okay po? So, bakit disciple ang inutos na Jesus? Dahil believers receive salvation. Ngunit, disciple grow, obey, serve, and multiply. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Okay? Bukod dun sa sinabi natin kanina, ang isang mananampalataya o ang believers, ang mga mananampalataya, tinanggap nila ang kaligtasan. Ngunit ang isang disipulo o mananampalatayang disipulo, okay, lumalago. Kasi hindi lang siya mananampalataya, disipulo talaga siya. Kaya di mo pwede siyang believer, disciple. Disciple talaga siya. Okay? Mula sa pagka-believer niya, umangat siya pagiging disipulo. Lumalago siya, sumusunod, naglilingkod, at nagpaparami. Nagmumultiply siya. Kasi yun kung titingnan mo ang puso ng Great Commission, yun po ang katalagang pupuntahan ng utos ni Kristo. Yung mga early church, ganun po ang kanilang mga ginawa. No? So, ang believer may maaaring manatiling sanggol. Okay. Yes. Ang isang mananampalataya ay maaaring manatiling sanggol, mga kapatid. Dahil yun ang gusto niya di ba? Ayaw niyang mag-grow. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang mag-multiply. So, gusto niya sanggol lang siya. Ganun lang. Naniwala, tumanggap, nagsisi, maaari. Okay? Naging anak ng Diyos. So hanggang doon lang siya. Yun ang pwedeng gawin ng isang believer lang. But, ang disciple, mga kapatid, patuloy na lumalago hanggang sa maging matured follower of our Lord Jesus Christ. You see? So, saan natin makikita? John 8:31. If you abide in my word, sabi niya. Okay, tingnan natin. If you abide, John 8:31. If you abide in my word, you are my disciple indeed. See? Kung ikaw ay aking disipulo, sabi niya, abide in my word. Maliwanag po yun, mga kapatid. Pero bakit minsan nangyayari hanggang doon lang tayo sa pagiging isang believer? Kaya pinakamainam na unawain natin. I-observe natin carefully. Pansinin ninyo ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabi na if you believe. No? Ang sinabi niya ay if you continue. Kung ikaw ay magpapatuloy, kahit ang mga apostles, sinabi din nila doon na kailangan magpatuloy. No? If you continue. Napakalaking pagkakaiba po. No? Maraming naniniwala, ngunit kakaunti ang nagpapatuloy, mga kapatid. So, ang disciple ay hindi lamang nagsisimula. Ang disciple ay nagpapatuloy. Patuloy siyang nagbabasa ng salita ng Diyos. Patuloy siyang nananalangin. Patuloy siyang sumusunod. Kahit na minsan pumapalpak, ay papatuloy pa rin. Okay? Patuloy siyang lumalago. Patuloy siyang naglilingkod. Yan ang isang disipulo. Isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus. So ngayon, ay tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Believer ba ako? O disciple ba talaga ako?
So, naniniwala lang ba tayo kay Jesus? O sumusunod ba ako sa Kanya araw-araw? Naririnig ko lang ba ang Kanyang salita o isinasabuhay ko ito? Okay, ang tanong na yan, mga kapatid, ay hindi ko kayang sagutin. Ikaw lamang ang makakasagot ng bagay na iyan. Okay, tingnan pa ho natin ang iba pang mga pagkakaiba dun sa pinag-aralan natin. I-quote lang po natin, no? Ang believer, tumanggap kay Kristo. Ang disciple, sumusunod kay Kristo. Okay? Ang believer, tinanggap ang salvation, but ang disciple, nabubuhay sa pagsunod o lives in obedience. Disciple lives in obedience, mga kapatid. So, ang believer ay naligtas. Ang disciple, nagpapatuloy sa paglago sa kanyang buhay spiritual. Pero ang isang believer, pwede niyang sabihin na ligtas na ako kahit hindi ako magpatuloy. No? Hanggang doon lang siya. So ano po ang challenge nito sa atin, mga kapatid? Hindi po tayo tinawag ng Panginoon upang maging believers lamang. Tinawag niya po tayong maging isang disciple. Intindihin natin yan. Dapat naiintindihan mo, accepted mo, tanggap mo sa puso mo na ikaw ay hindi lang just a believer, but ikaw ay isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang isang disipulo, kundi isang disciple makers. Okay? Lumago ka na ba? O, edi, mag-share ka ng Word of God. Maging disciple makers ka. Sapagkat ito ang isang puso ng Great Commission. Ito ang pinaka gitna ng Great Commission. Ito ang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tayo ay mag-share, mag-disciple maker din sa iba. Mag-share din ng magandang balita sa iba upang sila rin ay maturuan, maging tunay na disciple ng ating Panginoong Jesus. Okay po? Next po na ating pag-aaralan, dahil may oras pa tayo, 8:29 pa lang. Okay, 1 hour tayong mag-aaral. Para mas marami tayong pag-aralan, di ba? Okay po. Next po na ating titingnan, yung 10 major differences para masigit nating maunawaan between a believer and disciple. Okay? Meron pong 10 differences between a believer and a disciple. Okay? Una, iisa-isahin natin ang 10 iyan. Una, a believer believes in Jesus. Nabanggit-banggit ko yan kanina. A disciple follows Jesus. John 3:16. May mga word of God tayo na kinote dyan sa believer. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay, so naniwala siya doon. Ang believer ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Ang disciple naman po na sumusunod kay Jesus, sabi niya sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and daily and follow me. Okay, so ang disipulo ay hindi lamang naniniwala, pinipili niyang sundan ang bakas ng ating Panginoong Jesucristo araw-araw sa kanyang puso. So marami pong tao, totoo po yan, ang naniniwala kay Jesus. Ngunit hindi lahat ay handang sumunod sa Kanya. Pero ang isang disipulo ay may pang-araw-araw na commitment na sumusunod sa ating Panginoong Jesus araw-araw. Okay. Isa po ba tayo doon? Pangalawa, tingnan natin ang differences nila. Believer receive Christ. Okay, tinanggap niya. Ang isang disipulo, a disciple obeys Christ. Nakipag-diferensya niya, no? Yung isa, ni-receive niya si Kristo. Okay, tinanggap niya. Pero itong nagpapatuloy na disipulo, sumusunod. Okay, John 1:12. May mga scripture naman, ano? To all who receive Him, He gave the right to become a children of God. Edi syempre ligtas nga, naniwala nga, naging anak nga siya ng Diyos. So John 14:15, anong sabi niya? If you love me, keep my commandments.
kung tunay ka na believer, kung tunay ka na mananampalataya ni Kristo, sabi niya, if you love me, kung talagang mahal natin siya, ay di, i-keep natin ang kanyang commandments. Just keeping, gawin mo, i-obey mo, isabuhay mo, no? So, yun po ang ibig niyang sabihin. Ang believer ay tumanggap kay Kristo. Yes, tumanggap lang siya. Marami namang tumanggap. Di ba? Ang dami namang believers. But a true disciple ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga utos. Dahil nga, if you love me, keep my commandments. No? Ang tunay na nagmamahal kay Jesus ay nakikita sa pagsunod. Hindi lang basta naniniwala ka. Dapat sumusunod ka. Dahil siya ang mentor mo. Siya ang teacher mo. Siya ang Lord of Lords ng buhay mo. He is the King of Kings of your life. Hindi lang basta maniwala, isabuhay. Sumunod sa mga alituntunin niya sa buhay natin. Bunga yan ng ating kaligtasan. Okay? Hindi yan ang makapagliligtas yung gawang magaganda, pero ito ay bunga. Okay? Number 3, wag tayong lumihis. Number 3, na differences, a believer knows the gospel. Agpaiso. Ang daming mga believers na nakakaalam din naman ng magandang balita. But a disciple lives the gospel. Okay, James, bigyan natin ng scripture. Be doers of the word and not hearer only. Hindi sapat na makinig lamang ng salita ng Diyos. Ang disipulo po ay isinasabuhay ang kanyang natututunan. Hindi lamang siya tagapakinig, siya ay tagasunod din po, mga kapatid. Yan po ang pinaka-importante sa buhay nating Kristiyano. Makita natin ang diferensya na hindi lang tayo sapat na sinasabi nating tayong ay naniniwala. Dapat tunay tayong disipulo na isinasabuhay ang kanyang mga natututunan, hindi lamang marunong at magaling makinig, siya rin ay tagasunod. Okay po? Number 4 na differences. A believer attends church. Oy, oo naman. No? Maraming believers, sabi ko nga, na naniniwala talaga, tumanggap talaga, nagsisi talaga. Ma-attend ng church. A disciple serves the church. Maraming believers na just a believer sa loob ng church, mga kapatid. Ayaw ng responsibility. But a disciple serves the church. Ang isang tunay na disipulo na hindi lang mananampalataya ay talagang naglilingkod siya sa loob ng iglesia. Ephesians 4:11-12. Hanapan niyo ako ng scripture, sabi niya doon, to equip the saints for the work of ministry. Kaya dapat ang believers ay hindi lang believers na umaattend ng church, but disciple na naglilingkod sa church. Yan ang disciple. Okay? Naglilingkod sa church, hinahanap niya kung ano ang pwede niyang magawa to equip, no? To equip the saints of the work of ministry para mapahusay ang body of Christ. Ang believer ay maaring dumalo sa church, yes. Ngunit ang isang disipulo ay naglilingkod talaga. Ginagamit niya ang kanyang mga natutunan, kaloob o gifts upang palakasin ang katawan ni Kristo. Okay? Hindi lamang siya spectator. Siya ay participant sa gawain ng Diyos. So, ang laki ng diferensya ng believer sa disciple, di ba? Ang isang disciple, spectator lang. Basta maka-attend ng church, abay magaan na ang kanyang kalooban, wala siyang pakialam na mag-serve sa church. Ayaw niyang i-commit, ayaw niya ng commitment. But a true disciple, no? Ang totoong believer na ginawa niyang disipulo ang kanyang sarili na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay ito po ay naglilingkod sa loob ng iglesia. Okay po? That's the difference. Ano? Number 5, believer seeks blessings. Okay? Hinahanap lang yung mga blessings sa buhay. But a disciple, a true disciple, seeks God's kingdom. Matthew 6:33.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. Hindi mali po ang humingi ng pagpapala sa Diyos dahil lahat naman tayo ay gusto natin ng pagpapala. No? Ang pagpapala ng isang mapagpalang ama. Ngunit ang tunay na disciple ay inuuna ang kaharian ng Diyos. Hindi niya inuuna ang kanyang sariling kagustuhan. Mas mahalaga sa kanya ang kaloob ng Diyos kaysa sa pangsariling kapakinabangan, mga kapatid. So, you see the difference? Ang believer, spectator nga gusto lang ay blessing, pagpapala. Kaya ang laging ipinagpipray, mabless siya ni Lord, mabless. Pero ayaw niya ng commitment. Hindi niya talaga sinusunod yung gusto ng Panginoon sa buhay niya, pero gusto niya blessing. Gusto niya pagpapala. Pero ang isang disciple, hindi niya inuuna na siya ay mapagpala. Pero ang inuuna niya, kapatid, sa kanyang buhay, ay ito. Yung mabless muna ang iba kaysa sa kanya. Okay? Mas mahalaga sa kanya yung kalooban ng Diyos kaysa anumang pagpapala na kanyang mapapakinabangan. Sinasabi niya na, Lord, kung ano ang iyong kalooban, mangyari nawa sa akin. So ngayon ay nakikita na natin ang unang 5 pangunahing pagkakaiba ng believer at disciple, kapatid. Okay? Susunod po nating titingnan. Yun pa rin, 10 major differences between believers and disciples. Pang-anim, okay, para mabilis-bilis tayo. Okay? A believer learns occasionally. A disciple continues learning. Ang isang believer daw ay natututo lang occasionally. Gusto niyang matuto, edi kung napunta siya sa Bible study, ikainam, pero wala sa puso niya yung magpatuloy. Okay? Pero ang isang disciple, continuous learner. Continuous learning. Nagpapatuloy siya sa pag-aaral. Meron siyang puso na gusto niya mas matuto, mas lumalim, magpapakalalim. Sabi niya sa John 8:31, if you abide in my word, you are my disciple indeed. Oh, you see? If you abide in my word, you are my disciple indeed. Napakaliwanag. Kung mananatili kayo sa aking mga salita, kayo ay tunay kong mga alagad. Yun ang tunay na alagad ng Diyos. Nagkakaroon siya ng matinding pag-asam sa salita ng Panginoon. Nauuhaw siya lagi sa pakikinig. Hindi boring sa kanya ang makinig. Pero ang isang believer, ay kung siya nakapakinig ay salamat. Pero wala sa puso niya yung magpatuloy. So, siya lang ay isang believer. Okay? So, ang believer ay maaaring makinig lamang kapag may oras siya. Kapag gusto niya, pag ayaw niya, hindi siya makikinig. Ngunit ang isang disciple ay may puso na nagpapatuloy na matuto. Siya ay hindi nagsasawang magbasa ng Biblia. Pero ang isang believer, inaantok pagka nagbabasa ng Biblia. Hindi siya nagsasawang makinig ng mga preaching, ng mga pag-aaral na ganito. Hindi siya nagsasawa. Pero ang isang believer, inaantok kapag ganito na ang usapan. Mas masarap sa kanya yung makinig ng mga kwentong kutsero kaysa sa mag-aral ng salita ng Diyos. But a true disciple, remember, siya ay uhaw, nagpapatuloy siya. Hindi siya nagsasawang matuto ng bagong katotohanan mula sa salita ng Diyos. Alam niya na habang siya ay nabubuhay, marami pa siyang dapat matutunan. Ang disciple po ay hindi tumitigil sa paglago, kapatid. Okay? So, pang-7 na differences, A believer depends on others, but a disciple helps others grow. Ganyan ang situation ng isang mananampalataya lamang. Madalas na tumatanggap lamang. Nagdi-depend sa iba. Tumatanggap lang siya kung nasharean siya ng kanyang kasama, ay di okay. Okay? Palagi siyang nangangailangan. Pero ang isang
disciple, kapatid, hindi lang umaasa sa iba. Siya ay nangangailangan ng magtuturo sa kanya o magme-mentor sa kanya. Okay? Ganun yung mga believer. Madalas lang na tumatanggap. Palagi siyang nangangailangan na lagi siyang tinuturuan, no? May palaasa siya, ganun. Ngunit ang isang disciple ay dumarating sa punto na kaya rin niyang magturo sa iba kasi nga marami na siyang natutunan. Dahil inaasam niyang matuto, inaasam niya na may mga bago siyang matutunan sa araw-araw sa kanyang buhay. So, hindi niya iniingatan ang kanyang natutunan para sa sarili lamang, ngunit ito ay kanyang ibinabahagi din sa iba. Oo, ganun. Ang kaibahan ng dalawa. No? Tinutulungan niyang lumago ang ibang mananampalataya, inaakay niya, mini-mentor niya, ayon sa mga natutunan niya na salita ng Diyos. Pero itong si believer ay, sa'yo yan sis. Gift mo yan eh. Hindi ko yan gift. Bahala ka na dyan. Lagi niyang iniitsapwera yung kanyang responsibilidad bilang isang believer. So, ito po ang prinsipyo ng mga ganitong klase ng tao. But, hallelujah, no? Hindi lang po tayo tinawag para tumanggap, tayo po ay tinawag para magbahagi din sa salita ng Diyos. Yan po ang tunay na disipulo. Pangwalo po, a believer is saved. Okay? Ang isang mananampalataya ay naligtas. Ngunit, ang disipulo, sabi niya, a disciple is spiritual mature. Oh. Hebreo 5:12-14. Basahin natin po ang talata. Ang sabi niya dito, okay? Tingnan natin. Ang kaligtasan po ay nagsisimula lamang. Okay, simula lamang mga kapatid. Ano? Ngunit ang layunin ng Diyos ay ang ating spiritual maturity. Kailangan nating lumago. O ang believer, pwede kang hindi lumago. Pero kung disipulo ka, inaasam mo yung paglago mo. Marami pong tao, no? Maraming taon na siya ay Kristiyano, pero hindi pa rin lumalago. Wala pa ring pagtaas yung antas ng kanyang mga natutunan. Parang wala siyang pumapasok sa kanyang mga naririnig kasi nga taliwas yung laman doon sa espiritu niya. Mas nangingibabaw yung kanyang laman kaysa yung espiritu niya. So, hindi po ganun. No? Kailangan po ang isang disipulo ay patuloy na lumalago, lumalalim sa kanyang pagkilala sa ating Panginoong Hesus, lumalakas ang kanyang pananampalataya, at nagiging katulad siya ni Kristo araw-araw. So, yun po, ano? Okay, tapusin natin yung 10. Believer, number 9. A believer is a church member. Member naman talaga siya ng church, no? At siya na may nagsasamba. But a disciple is a kingdom worker. Okay po. Matthew 9:37-38. Ano po ang sinasabi niya? The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Okay, ang mga gapasin daw po, ang mga anihin ay napakarami na, ngunit ang masakit, ang laborers ay mangilan-ngilan lamang. O ang manggagapas ay mangilan-ngilan lamang. So ang believer ay maaaring maging regular lang na church member. Tuma-attend ng church. Ngunit ang isang disipulo po ay makakakitaan mo o nakikita natin na ang isang disipulo ay nakikigapas din o nakikitrabaho din para mag-ani diyan sa uhay na nahinog na. O diyan sa trabaho na kinakailangan ng gagawa. So, ganun po ang isang disciple. Hindi ka lang pumupunta sa church para mag-attend ng church, para masabi na magaan ang buhay mo, na pumupunta ka sa church linggo-linggo. Dapat bilang isang disipulo, nakikipasan ka sa anumang bigat
ng mga pasanin sa paggapas o pag-ani ng mga kaluluwa na hindi pa naligtas. Okay? Kaya ang disciple, tumututok talaga yan sa disciple maker. Yung mga natutunan mo, yung mga naituro sa'yo at ikaw ay ganap na matured na, pwede ka nang gamitin, gagamitin mo yan para mag-ani doon sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Yung mga natutunan mo ay maibahagi mo rin sa kanila. Yan po ang isang disipulo. Hindi lang church goer, pero siya ay nakiki-ani o nagsishare siya ng mga salita ng Panginoon para maligtas din ang mga taong kailangan ng kaligtasan. Sister Nessie Galvez, okay, God bless Pastor, sabi niya. Good evening po sa inyo, no? Sa inyo ni brother. Okay, at meron din po akong nakita kanina kasama natin, Sister Evelyn. Okay po, patuloy po tayong mag-aral, ano? Number 10, last, believer is added to the church, disciple multiplies. So, ito na yung sinasabi ko. Ang isang believer ay pandagdag lang, ano tayo ko na day, dati ag tugaw, ijay tugaw, ay kat when, iso da jay. But a disciple, isang disipulo, nagmumultiply po siya. Nag-iisip siya ng kaparaanan, yun nga sabi ko, nakikibahagi siya sa pag-share ng salita ng Panginoon dahil ang dami na pong unbelievers ngayon na kailangan ng salvation. So, ibinibigay niya yung sarili niya kasi nga siya ay disipulo. Sinusunod niya yung mga utos ng ating Panginoon, ng kanyang teacher, ng kanyang mentor. Kaya siya ay nagmumultiplies, no? Nagpaparami siya. Hindi lang niya inaangkin yung kanyang natutunan, pero ito'y binabahagi niya sa iba para mamulat din yung iba. Concern siya doon sa taong hindi pa naligtas. Pero ang isang believer na added lang sa church ay wala siyang pakialam. Kung maligtas ang iba, edi okay, basta ako'y nagsisimbalaang, ako'y mananampalataya naman. Pero ang isang tunay po na disipulo ng ating Panginoong Hesus na nagpapatuloy, nagmamature, no, ay ramdam niya yung kalooban ng kanyang ama sa kanyang buhay na kailangan siya ng Diyos para doon. So, yung isa pong believer, nakaupo lang sa isang simbahan, pandagdag ba, kumbaga, ngunit ang disipulo po ay nagpaparami ng disciple. Hindi lamang siya lumalago, tinutulungan din niya na lumago ang iba. Hindi lamang siya tinuturuan, natututo rin siya. At hindi lamang siya inakay, siya din po ay umaakay din ng iba. Ito po ang disenyo ng Panginoon para sa iglesia niya. Dinesign niya para tayo po ay magamit sa kanyang iglesia to edify the church, no? Ang bawat disciple ay magiging disciple maker. Kapag nangyari ito, mabilis po ang paglago ng kaharian ng ating Panginoon. Okay, ito ang tunay na layunin ng Great Commission. Ang tayo po ay dumami, matuto, mag-matured, at mag-share din sa iba para tayo ay dumami. Okay po? So, ayan po, ang ating 10 na makikita na differences ng disciple ay ng believer versus disciple. Sana po ay maliwanag sa atin yan, mga kapatid, at makita natin, pa-examine din natin ang ating sarili sa ating mga napag-aaralan ngayong gabi. Paano natin to i-apply sa mga buhay natin. Okay? At makita natin dito, mga kapatid, na hindi lang pala tayo tinawag ng Diyos para manampalataya lamang, pero tayo po ay tinawag para maging isang tunay na disipulo ng ating Panginoong Hesus, para tayo ay maging isang tunay na kapaki-pakinabang sa kaharian ng ating Panginoon. Okay po? So, ayan. Isama rin natin yung ating napag-aralan na una, yung 10 differences of believer and disciple. Okay, believer in Christ, follows Christ, sa disciple side yon. Sa believer naman, receive salvation. Sa disciple, lives in obedience. Sa believer, hears the word,
but sa disciple practice the word. Okay? That's the katotohanan eh. Ang isang believer, nag-a-attend lang sa church, pero ang isang disciple, nagsiserve sa church. Ang isang believer po ay nagsisik lang, nag-a-ask lang ng blessings, pero ang disciple seeks God's kingdom. Hinahanap niya talaga yung kaharian ng ating Panginoon. And believer learns occasionally, but disciple continues learning. Believers receive from others, but disciple equipped in teaches others. Okay? So, believer is saved, but disciple, hindi lang siya tama lang na na-save, but grows to spiritual maturity. Okay po? So, ang isang believer is a church member, but a disciple is a kingdom worker. Tumutulong siya, nagpapagamit siya. Believer added to the church, disciple makes disciple who make disciples also. Okay po? Yan ang differences ng dalawa. Yan po yung mga makikita natin na napakaliwanag na pagkakaiba nila, mga kapatid. So, ano po ba ang desire ng ating Panginoon? What God's desire for every believers? Ano po ba ang desire niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Hallelujah. Masama bang maging believer lamang? Yan ang tanong ng iba. Maring tanong po ng iba sa atin, masama bang maging believer lang ako? Ay hanggang doon lamang ako ay. No. Ay ang isang pastor naman, di naman niya maituro. Dahil nga baka hindi na pumunta ng Sunday, di mabawasan pa yung nagpupunta. Pero hindi. Ang bilin sa atin ng ating Panginoon, hindi lang sila dapat mananampalataya lang. Sila ay dapat turuan. Sila ay dapat mamold. Sila ay madisipulo. Okay po, yun ang sabi niya, ay turuan natin sila. No? Napakaganda po ng pagiging isang believer. Dahil dito po nagsisimula ang ating relations kay Kristo. Hindi ko yan inaano. Dahil dyan tayo nag-umpisa sa pagiging isang believer. Ngunit ang plano ng Diyos ay hindi lamang manatili tayong believers. Ang kanyang layunin ay lumago po tayo, maging tunay na mga disipulo. Ang isang sanggol ay hindi dapat manatiling sanggol habang buhay. No? Ganon din po ang ating spiritual, mga kapatid. Nais ng Diyos na tayo po ay lumago, maging matatag sa pananampalataya at maging kapakipakinabang sa kanyang kaharian. Hindi yung ang tagal-tagal na nating Kristiyano pero lagi pa tayong bata. Dapat maging disipulo tayo. Maging tunay po tayo na disipulo ng ating Panginoon. Okay? So, mag-self-examine tayo. Huwag nating tingnan ng ibang tao, kapatid. Suriin natin ang ating sariling puso. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba ay believer lamang o ako ba ay tunay na disciple? Okay? Naniniwala lamang ba ako kay Jesus o sumusunod ba ako sa kanya araw-araw? Okay? Nagbabasa ba ako ng salita niya? Isinasabuhay ko ba ang mga natututunan ko? Naglilingkod ba ako sa Panginoon? May naaakay ba akong ibang mga tao kay Kristo? May nadidisciple ba ako sa mga panahong dumadaan sa aking buhay? Kung tatanungin ako ng Panginoon, masasabi niya ba na ako ay isang tunay na disipulo? Kapatid, hindi ko alam kung ano ka dito. Pero tayo po, alam ng Diyos kung ano tayo sa Kanya. Dahil nga po, wala pong naililihim sa harapan ng ating Panginoon. Ang lahat po ay alam niya. Ang lahat, kilala niya tayo. So, remember the heart of the Great Commission. Ang puso po ng Great Commission ay hindi lamang mag-evangelize, hindi lamang magbautismo, hindi lamang magdagdag ng miyembro ng simbahan. Ang puso po ng Great Commission, make disciple. Gumawa ng mga disipulo. Kapag ang isang believer ay naging disciple at ang disciple ay naging disciple maker, doon nagsisimula ang tunay na multiplication ng kaharian ng Diyos. Ito ang pamamaraan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-invest siya ng 12 alagad. Alam po natin yan at nagbabasa naman kayo. Ang 12 alagad na yan, nagturo din sa iba.
Okay, ang mga iyon ay nagturo din naman sa ibang mga hindi mananampalataya hanggang sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo po ay nakarating sa atin, nakarating sa iba, nakarating sa iba't ibang bansa. Ganun po yung mga nasa early church noon. Nung namatay na si Kristo, ang Great Commission ibinigay ng ating Panginoong Hesus upang gawin ng mananampalataya sa Book of Acts. Makikita natin sa Book of Acts ang mga believers doon. Talagang ginawa nila yung pagiging disipulo nila. Nag-share sila, nagbahagi sila. Ang dami pong naligtas. Kung ganun po tayong lahat mga kapatid na mga disipulo ni Kristo, hallelujah, wag na tayong magtanungan, gawin na lamang natin. Ano? So paano po natin maisasabuhay ang ating mga natutunan ngayong araw na ito kapatid? Una, magpasya tayong maging higit pa sa isang believer. Okay? Una po, magpasya ka na higit pa na maging isang believer. Magpasya tayong maging tunay na disciple ni Kristo. Ikalawa po, maging tapat sa pagbabasa ng Biblia at tayo po ay manalangin. Ikatlo po, mabuhay tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ikaapat, kapatid, maglingkod ka sa lokal na simbahan na kinalalagyan mo. Tanungin mo kung anong pwede mong i-participate. Tanungin mo kung anong pwede mong itulong. Tanungin mo paano ka makakabahagi sa kanila. Ikalima, magsimulang magbahagi ng ebanghelyo sa iba. May mga natutunan ka na ba? Nag-matured ka na ba sa buhay mo? Abay di mag-share ka. Hallelujah. At higit sa lahat, magsimulang mag-disciple ng ibang tao. Ito ang nais ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin kapatid. Hallelujah. Dapat tayo po, alam natin yan, challenge ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Para pag tinanong tayo, believer ka ba o disciple ka? O, at least alam mo na ang ating, alam mo na kung ano ang isasagot mo. Ano? So, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, tandaan natin ang isang katotohanan ito. Every disciple is a believer, but not every believer becomes a disciple. Okay po mga kapatid. Ang kaligtasan ay simula lamang. Ang discipleship ay isang panghabang buhay na paglalakbay sa pagsunod kay Kristo. Ang discipleship ay isang panghabang buhay na paglalakbay na pagsunod kay Kristo. Uulitin ko yan. Naway hindi tayo manatili bilang believer lamang, naway maging tunay tayong mga disipulo. At naway maging mga disciple makers tayo na nagpaparami ng mga disipulo para sa kalawalhatian ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay mananalangin kapatid. Ama naming nasa langit sa gabing ito, maraming salamat po Lord God sa mga kapatid na ito na nakibahagi ngayong gabi. Salamat sa kanilang mga buhay. Salamat po sa pagpapaalala na hindi mo kami tinawag upang maniwala lamang o maging believer lamang, kung hindi upang maging tunay na mga alagad mo Panginoon. Tulungan mo nga po kaming lumago sa aming pananampalataya, mabuhay sa pagsunod sa iyong salita at maging mga disciple maker na nagdadala ng marami pang tao sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay upang matupad ang Great Commission at magtaguyod ang iyong maitaguyod ang iyong kaharian. Panginoon, alam mo ang puso ng bawat isa sa amin. Abutin mo po ang mga kapatid na ito na nakasama namin ngayong gabi sa Bible study na ito, Lord God, na aming napag-aralan. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin. Hallelujah. Sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. Okay po, sa susunod po na Huwebes, ang topic po natin, mga kapatid, ay what is discipleship. Dadagdagan natin yung ating kaalaman, hindi lang what is disciple, ano ba ang kaibahan ng believer at ang tunay na disciple, but bibigyan din natin kung ano ang discipleship. Bago po tayo mas lumalim pa ng lumalim dyan. Glory to God. So, magandang gabi. Yan lamang po. Salamat po sa inyong lahat. Sir Evelyn, Sir Nessie, at sa inyong lahat na hindi ko man nakita dito sa screen, alam ko na nandiyan kayo at sa iba pang mga manunood ng ating live. God bless everyone.